Pangkatatlo, nandito ngayon. Pangkatatlo, masayaing grupo. Pangkatatlo! Guys, naniniwala ba kayo sa mananang? Ang bakit ang kwento mo tayo? Di naman ako yun, nakawin ng manananggal. Alam mo, may narinig ako kwento tungkol sa isang magsasaka. Nakapatay daw siya. Totoo ba? Oo, totoo yan. Kilala niyo ba si Tata Sano? Sino yun? Alam mo na ba yung balita dun sa anak na kaibigan natin? Hindi, ano nangyari? Alam niyo na ba nangyari kay Kabesang Tano? Ano? Pinatay siya ni Tata Selo. Paano mo nasabi? Dinala ko kanina si Tata Selo sa presinto. Oh. Yun, tara punta natin sa presinto. No si Balasi. Sino Hoy, ba sila? anong ginagawa mo sa lupain ko? Bakit po? Akin tong lupain to. Umalis kayo. Umalis kayo. Akin po. Akin tong lupain ko. Hindi, ako ang bumili neto. Umalis kayo. Okay naman yung hatian natin sa lupa. Hindi, akin tong lupa to. Umalis kayo. Nataga at napatay ni Tata Selo ang kabesa sa kadahilan ng pinapaalis ito sa kanyang lupang sinasaka. Subalit, tumanggi at Hala, anong nagawa ko? Napatay ko si Kabesang Tano. Tatelo, anong ginawa mo? Bakit ito pinatay si Kabesang Tano? Tara, sumama ka sa akin sa pulisya. Anong ginawa mo? Bakit mo pinatay si Kabesang Tano? Wala naman kaming ginagawa. Pinapaalis ako sa lupa ni Kabesang Tano. Wala naman kaming ginagawa. Okay naman yung hatian sa lupa. At saka isa pa, hindi niya ako tinantanan anuhin ng tungkod. Kahit na, hindi mo siya dapat pinatay. Lupa niya yon, wala kang karapatan. Siya ang may karapatan. Tinungkod niya ako, hindi niya ako tinigilan tungkodin. Wala kang karapatan, kaya dapat hindi mo siya pinatay. Hindi ka karapat dapat mabuhay. Bakit po? Dahil kumuha ka ng buhay. Dapat kang mamatay. nang makalawang araw, dumalaw ang anak niyang si Saling na dati nakatira at naninilbihan sa kabesa. Ay, ano bang nangyari, Tay? Pinapaalis tayo ni Kabesang Tano. Bakit tayo pinapaalis ni Kabesang Tano, Tay? Hindi ko din alam. Bakit, Tay? Ba't nandito ka? Ginawa mo, Tay? Ba't nandito ka? Tay, nilawan mo ko, Tay. Meron kang sakit, di ba? Umuwi ka na. Importante ka, Tay. Umuwi ka na. Baka magkasakit ka palalo dito. Umuwi ka na. Ayoko, Tay. Umuwi ka na. Oras ng pagbibisita. Ayoko, Tay. Umuwi ka na. Nahabag si Tata Selo nang maisipan na lang nitong pauwiin si Saling sapagkat wala na silang magagawa. Ipinatawag si Saling ng alkalde sa kanyang tanggapan at pinuntahan niya iyon at hindi nakinig sa ama nito. Ay kinausap ng presidente. Palaging isinasagot ni Tata Selo na tinutungkad siya ng kabesa at sinusubukang makiusap na huwag siyang tanggalin sa pagsasaka. Sinabi ng binatang anak ng pinakamayamang proprietaryo sa San Roque na hindi iyon sapat na katuwiran. Matapos ang buong araw na pagsusuri, habang nakakapit sa rehas at nakatingin sa labas, siya ay napahandusay sa sahig. Sinasabi pa rin ni Tata Selo na lahat ay kinuha na sa kanya. Wala nang natira. Bukod kasi na nasa bilangguan siya, nawalan pa siya ng ikinabubuhay. At may sakit pa ang kanyang anak.